Magandang oras mga ka-PH, mga kababayan. Ng ating episode ngayon ay napakaganda dahil ito'y good news, magandang balita. Mga Pilipinong piloto ng mga jet fighters ng Pilipinas, Philippine Air Force ito, ay nako, magugulat kayo kasi binansagang rock stars doon sa Australia. Dahil sila yung nangunguna, sila yung nananalo sa air show, sa training ng mga jet fighters ng mga bansang magkakaibigan dito sa Asia. Number 1 ang Filipino pilots, fighter jets ng Pilipinas. Kahit na hindi ganong maganda, ay magandang performance sa ginagawang exercises na tinatawag na pitch black sa Australia. Narito ang ulat atin panoorin. Nagpasiklab ang mga fighting aircraft ng Pilipinas sa flypast o yung malaparada ng mga eroplanong kalahok sa pitch black exercise dito sa Darwin, Australia. Sila yung unang nagpakitang gilas sa himpapawid kung saan napanood yan ng libo-libong mga turista. Libo-libong residente at turista ang dumayo sa pamosong Middle Beach ngayong araw para panoorin ang flypast o ang fighter jet demonstration ng mga kalahok sa pitch black exercise dito sa Darwin, Australia. Habang palubog ang araw, una nagpakitang gilas sa himpapawid ang dalawang FA-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force. Tayo ang nag-open ng flypast. Tayo ang pinakauna sa lahat ng mga fighter jets na nag-welcome. Nakita natin na nandito na tayo, nakakasabay na natin yung mga iba-ibang bansa pagdating sa capability. Ito na yung resulta ng ginagawang modernisasyon ni PBBM sa Philippine Air Force. Dahil sa bumili siya ng medyo magaganda at bagong mga jet fighters, kaya pwede na tayong makipagsabayan ng mga air show o air combat gamit ang mga makabagong jet fighters. Kahit hindi nga ito yung pinakamahal na jet fighters na tinatawag na 5th generation fighters, pero nakipagsabayan tayo sa buong Asia sa skill ng pilot kung paano magmaneuver. Ito ay exercises sa talagang combat panggera na mga piloto. Kaya ngayon lang ako nakarinig ng Filipino pilots na combat pilots pang air combat na Pilipino na naging number 1 sa exercises. Nako, ganda ito. Kudos kay Presidenteng PBBM kung hindi sa kanyang modernisasyon ang pagbili ng mga makabagong jet fighters, ay hindi rin mag-improve ang ating mga piloto. Kaya napakagandang maibalik ang sigla at ang tanyag ng ating Philippine Air Force dahil sa pagiging rockstar ng ating mga piloto. Lalo na ito'y Australia ito. At imagine yung ibang mga bansa ay natalo natin sa air show. Grabe, galing ng Pinoy. Balik tayo sa balita. Magkakasunod ding nagpakitang gilas ang mga aircraft mula sa iba't ibang air force sa buong mundo. Kabilang na ang Amerika, United Kingdom, Germany at South Korea. Grabe no, rockstar talaga. Pitch Black 2024. Masyado yatang ginalingan ng ating mga piloto at ng kanilang mga FA-50 light combat aircrafts sa ginanap na Exercise Pitch Black 2024 sa Australia, dahil kinilala ni Exercise Pitch Black 2024 Commander Royal Australian Air Force Air Commodore Pete Robinson sa kanyang closing speech na ang mga pilotong Pilipino ay ang mga real rock stars sa nasabing exercise. It's been a big Pitch Black with 20 nations, 140 aircraft and over 4,000 people attending. We welcome back to Pitch Black Canada, France, Germany, Indonesia, India, Italy, Papua New Guinea, the real rock stars of the exercise, the Philippines. Grabe, hindi lang pala Asia kundi buong mundo pala ito na pitch black exercises na ginanap sa Australia, at ang Pilipinas ang naging number 1 sa air show na ito. Naku, hindi ako makapaniwala pero totoo eh. Sinabi nga dito eh. Ganda. Kaya
hindi na sayang ang pera natin na binili ng mga jet fighters na yan. Kasi naging number 1 kaagad. Ilalo na kung talagang yung tinatawag na 5th or 6th generation jet fighters na katulad ng Amerika ang ipapagamit sa mga piloto natin na yan. Kaya sana dadami pang ating mga piloto na i-train na tulad ng mga ganyan na magagaling. Kaya magaling nga ang Pinoy, ang kulang lang sa atin ay mga magandang kagamitan na gaya ng sa Amerika. Okay, patuloy tayo sa video. Kudos kay PBBM. Ito ay pagkilala sa pambihirang performance ng ating mga piloto, na bagamat hindi mga mabibilis at malalakas ang kanilang mga fighter jets, ay nagawa pa ring mag-excel sa mga isinasagawang mga combat exercises, kasama at kalaban ng mga naglalakihang mga multi-role fighters ng iba't ibang bansa. Nakakatuwa na ang pakay sana ng Philippine Air Force sa pagsali sa prestigyosong Pitch Black exercise ay upang kanilang ma-evaluate ang kanilang mga kasanayan sa air combat, at nais din nilang pahusayin ang kanilang mga kasalukuyang pamamaraan sa combat operations, tactics and doctrines, at hanapin ang mga pagkukulang nito upang ito ay kanilang mapahusay pa, base sa kung ano ang magiging resulta sa mga gagawing realistic combat scenario sa nasabing exercises. Ngunit nakuha ng Philippine Air Force ang karangalang tatawaging Rail Rockstars sa mga exercises na kanilang mga ginawa doon. Kung nagawa ng Philippine Air Force na maging magaling gamit lamang ang FA-50, paano na kaya kung mga multi-role fighters ang kanilang dala doon? Sa Pitch Black exercise, ay nakita at napag-aralan ng ating Air Force ang mga kakayahan ng iba't ibang multi-role fighters na kanilang nakasama at nakalaban. Ang maganda rito para lalong dadami ang magaling natin na mga piloto ay bigyan ng parang scholarship ang mga makikitang merong skills na mga nag-aaral na mga piloto. Lalo na kapag sa Philippine Air Force. Di ba kasi modernisasyon kailangan natin ng maraming ganyang piloto. Kasi ang mahal-mahal ng tuition ng pagiging pilot. Kaya kailangan scholarship yan. Kapag nakapasok ng Philippine Air Force ay kukuha ng mga gustong magiging combat pilot. Kasi ito na yung ngayon hindi ka i-respeto ng mga bansa sa buong mundo sa Asia kung wala kang ganitong capabilities sa Air Force. Kasi ang dominante ngayon sa giyera ay hangin, Air Force capability. Ang kailangan, kung nakita natin sa Israel, kaya nananalo ang Israel sa giyera dahil sa magaling talaga ang mga piloto nila sa kanilang mga jet fighters. Okay, balik tayo sa balita. Nakalaban ng Pilipinas ang mga JAS-39 Gripen ng Thailand, kung saan sinabing nagwagi ang Pilipinas sa score na 10 kills laban sa 7 kills ng JAS-39 Gripen ng Thailand Air Force. Sinasabing nakalaban din ng Pilipinas ang F-16 ng Indonesian Air Force, at mga F-15 ng Australian Air Force. Ang Philippine Air Force ay well-trained ng US Air Force sa halos lahat ng klase ng air combat tactics simula pa noon, kaya di na rin nakakagulat kung makikita ng iba ang kanilang kasanayan. Umaabot sa 144 hours and 46 minutes ang flying time na ginawa ng ating mga FA-50 sa Pitch Black, sa 61 na mga operations, na binubuo ng iba't ibang day and night missions ng basic fighter maneuvers, tactical intercept, dissimilar air combat tactics, at large force employment missions na nakafocus sa air interdiction, suppression of enemy air defense, defensive counter-air and offensive counter-air bilang blue or red force role. Inaasahan natin sa susunod na Pitch Black, ay dala na ng Pilipinas ang mga multi-role fighters, kung di man F-16, ay at least JAS-39 Gripen. Ang Philippine Air Force ay kinumpirmang humingi na nga ng RFI, o Request for Information, sa latest fighter jet ngayon ng kainang South Korea. Ito ay nangangahulugang nagpapakita ng interes ang Philippine Air Force sa KF-21 stealth multi-role fighter ng Korea Aerospace Industries. Ayan, so
Hindi natin kaya bilhin yung sa Amerika, yung kanilang F-35 Raptor kasi napakamahal yun. Kaya dito lang muna tayo nagplano bumili sa Korea yung KF-21 nila. Kasi yun lang ang kaya ng budget natin. Kaya kudos kay PBBM. Sa kanyang panahon lang nagiging moderno itong ating Philippine Air Force dahil sa bumili na tayo eh. Meron na yata tayong 100 makabagong jet fighters. Ito ngayong mga F-50. Parang ano lang yan eh. Parang entry level sa mga jet fighters na meron ngayon ng ibang bansa. Pero kung gusto talaga natin ng moderno, yung ginamit ng Australia, amekdat ng bansang Israel, magagandang jet fighters yun, katulad ng sa Amerika. Kaya kung meron tayo niyan, ay talagang matatakot na ang China. Kaya yun ang gustong bilhin ni PBBM eh. Kaya lang, medyo mahal lang talaga yung sa Amerika. Kaya dito lang muna tayo sa South Korea kasi medyo maganda naman. Average ang ganda ng kanilang mga fighter jets. Kaya kung meron na tayo nito, makabago at maraming pilotong magaling sa combat, ay talagang medyo matakot ang China sa atin. Kasi meron na tayong air capabilities na haharap sa kanila. At hindi na tayo palaging binubuli. Yan ang importante. Kaya sa panahon ni PBBM, makikita natin ay ang modernisasyon niya ay talagang totoo. Hindi yung nasa balita lamang. Makikita natin ang resulta sa ngayon. Nagiging rockstar eh. Nakita naman natin sa balita ay number 1 ang Pilipinas. Tinalo ang ibang bansa eh. Buong mundo pala ito ng mga piloto. Hindi lang pala Asia. Kaya napakagaling at napakagandang balita. Tapusin na natin ang video. Sinabing naghahanda na ang KAI sa kanilang response sa request na ito ng Pilipinas. Ang KF-21 ay isang 5th generation air superiority stealth multi-role fighter na latest product ng Korean Aerospace Industries na ayon sa kanila ay mas superior pa umano kaysa sa Dassault Rafale multi-role fighter ng France, ngunit mas inferior ng kunti kaysa sa Lockheed Martin F-35 Lightning II stealth multi-role fighter ng Amerika. Ako, napakaganda pala ng fighter jet na ito kasi pangalawa na ito ng jet fighter ng Amerika ngayon eh. Yung sa Amerika, yung kanilang Raptor F-35, yun ang pinakamagaling sa ngayon na ginaya din ng China. At itong napili ng Pilipinas na KF-21 ay pangalawa sa Raptor. Kaya okay na to, okay na. Kudos kay PBBM, napakamahal ng mga eroplano na yan. Kung ilang bilyon na pesos yan eh. Kaya hindi nasasayang ang pera ng bayan ng Pilipinas. Kasi bumili tayo ng mga ganyan. Hindi yung balita lang na bumili pero wala. Yun pala ay bumili ng mga second-hand at bulok ng mga eroplano. Yung mga nakaraan, diba? Kaya good job PBBM. Ako'y magpaalam na mga kababayan, mga katiyats, hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam.